Ayon kay Donald Trump, kaya niyang gawin ang gusto niya sa Cuba at hinikayat ang mga Cuban na patalsikin ang kanilang komunistang presidente. Kaagad pagkatapos na opisyal na inanunsyo ng Ministeryo ng Enerhiya ng Cuba ang isang ganap at total na blackout sa buong isla. Lubos na nagdilim ang Cuba dahil tumigil ang lahat ng kanilang planta ng kuryente. Sa huli, 10 milyong tao ang nawalan ng kuryente at iba pang serbisyong pangkomunidad. Luma na at madalas nakakaaberya ang produksyon at transmisyon ng kuryente sa Cuba at ngayon ay lumala pa dahil sa kawalan ng langis sa mga planta. Pagkatapos hulihin ng Estados Unidos ang pinuno ng Venezuela na si Nicolas Maduro noong Enero, halos suminto ang supply ng langis at produktong petrolyo sa Cuba. Ngayon, tahasang sinasabi ni Donald Trump na kaya niyang gawin ang gusto niya sa Cuba at sinasabi niyang gusto ng mga otoridad ng Cuba na makipagkasundo sa kanya. Sa huli, diretsahang sinabi ng Estados Unidos na dapat pabagsakin ng mga Cuban ang kanilang komunistang presidente upang maibalik ang kuryente at ang normal na pamumuhay sa isla. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, pindutin ang like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalatala ng maiinit na balita agad-agad. Kaya sa Cuba, na kung saan ay halos pinyatawan ni Donald Trump ng oil blockade, nagkaroon ng total blackout noong Lunes. Nawala ang kuryente sa isla na tinitirhan ng halos 10 milyong tao. Ayon sa Kubanong operator ng kuryente, inaalam pa umano ang dahilan ng pagkawala ng kuryente. Pero ang ugat ng problema ay malinaw, ang sistema ng produksyon at transmisyon ng kuryente. Sa Cuba, luma at sira-sira na ang mga ito. Dati nang may aberya, at ngayon, wala nang langis para sa mga planta ng kuryente. Dahil mula pa noong Enero, pinutol na ng Estados Unidos ang lahat ng daloy ng langis papunta sa isla. At kung walang langis at mga produktong petrolyo, imposibleng makagawa ng kuryente sa isla. Ayon sa mga eksperto, nagbabala sila na ang komunistang rehimen sa isla ay may 1 buwan na lang bago maganap ang sakuna. Mas tumagal ng kaunti ang Cuba, pero kitang-kita naman ang naging resulta. Matapos dakpin ng Estados Unidos noong unang bahagi ng Enero ang kaalyadong leader ng Cuba na si Nicolas Maduro ng Venezuela, halos natigil ang supply ng langis at petrolyo sa Cuba. Dahil dito, naging madalas ang matagalang brownout sa iba't ibang parte ng isla. Noong unang bahagi ng Marso, nagkaroon ng unang blackout dahil sa sira ng pangunahing planta ng kuryente ng bansa at naapektuhan ang 2/3 ng isla. Ngunit nalaman na may mas masahol pa pala rito. Simula ngayong taon, 2 maliit na barko lang ng lanis ang dumating sa mga pantalan ng Cuba. Akala nyo ba tumulong ang mga Ruso? Huwag muna. Noong Enero, dumating sa Havana mula Mexico ang isang barkong may langis. Ang pangalawa ay may dalang liquefied petroleum gas na karaniwang laman ng mga pulang tangke para sa kalan. Dumating ang barkong may dalang ganitong gas mula Jamaica noong Pebrero. Pagkatapos, sinabi ni Trump na mas mabuting huwag magpadala dahil kung hindi, pati Mexico at Jamaica ay papatawan ng mabigat na buwis. Malakas ang pangako ng Russia na tutulong sa Cuba pero hindi naman sila nagpadala kahit makataong tulong. Walang dumating na langis mula sa Venezuela, dating pangunahing tagapagtustos ng Cuba. Noong Pebrero, nagkarga ng gasolina ang kumpanya ng Estado ng Venezuela sa tanker na karaniwang nagdadala ng langis sa Cuba. Pero hanggang ngayon, nasa karagatan pa rin ng Venezuela ito. Dahil sa pagkawala ng kuryente at kakulangan ng pagkain at gamot, nagsimula ang protesta sa Cuba. Noong Marso 14, isang bihirang insidente ang naganap sa isla. Sinunog ng mga napoprotesta ang gusali ng komite ng Partido Komunista sa Moron. At masasabi natin, ito na ang unang pako sa kabaong ng rehimen. Sinasabing lumalabas ang mga tao tuwing gabi para sa tradisyonal na martsa ng mga walang lamang kaldero na karaniwan sa Latin America. Lumabas ang mga tao, pinapalo ang kaldero at kawali at sumisigaw ng kalayaan. Noong Marso 14 sa araw ng pagsunog sa komite ng Partido Komunista, sinabi ni Pangulong Miguel Diaz-Canel ng Cuba na nauunawaan niya ang pagkadismaya sa tagal ng brownout pero sinisi pa rin niya ang mga Amerikano. Ibig sabihin, hindi kasalanan ng rehimen sa Cuba, kasalanan lahat ito ng Estados Unidos.
Noong Marso 12, kinumpirma ni Diaz-Canel ang ulat ng media ng Amerika na ang Havana ay direktang nakikipag-usap sa Washington, ngunit halos wala siyang sinabi tungkol sa nilalaman ng mga usapan. Ayon sa Amerikanong media, si Raul Guillermo Rodriguez ang nagsimula ng mga lihim na pag-uusap na ito. Si Castro, apo ng dating Cuban President Raul Castro, at si US Secretary of State Marco Rubio ng mga magulang ay galing Cuba papuntang Amerika. Sa araw ding yon, inanunsyo ng Havana na pinalaya nila ang 51 mamamayan bilang tanda ng kabutihang loob matapos ang usapan sa Vatican. Ibig sabihin, sinubukan nilang ipakita na sila ay mga matinong negosyador. Sa parehong panahon, nagsimulang magbanta si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Cuba. Sinasabing parang sila na ang susunod pagkatapos ng Venezuela at Iran sa kanyang listahan ng mga bansang kailangang palitan ng pamumuno. Noong linggo, sinabi ni Trump na gusto ng Cuba ng kasunduan. Anya, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng bigmaan sa Iran, makikipagkasundo tayo sa Cuba o gagawin ang kailangan? Nang mawalan ng kuryente sa Cuba, gumamit si Trump ng mas matinding pananalita. Ayon kay Trump, pwede na niyang gawin ang gusto niya sa Cuba. Ayon sa New York Times, gusto ng Estados Unidos na palitan ang presidente ng Cuba pero panatilihin ang kanilang rehimen. Ayon sa ilang opisyal ng administrasyon ni Donald Trump, ang pagtanggal sa leader ng Cuba ay magpapahintulot sa mga reformang pang-ekonomiya na hindi sinusuportahan ng kasalukuyang presidente na si Miguel Diaz-Canel dahil sa ideolohiya. Tugma ang pamamaraang ito sa pananaw ng White House na mas mabuting hikayatin na lang sumunod ang mga mapanlabang rehimen kaysa palitan o pabagsakin gaya ng sa Venezuela. Ayon sa source sa White House, magiging simbolikong tagumpay para kay Trump ang pagpapatalsik sa presidente ng Cuba dahil may papahayag niyang napabagsak niya ang leader ng bansang komunista ng pamahalaan na mahigit 65 taon nang lumalaban sa Estados Unidos, ngunit pwedeng manatili ang mismong rehimen. Noong Lunes, sinabi na ni Trump na karangalan para sa kanya ang sakupin ng Cuba sa anumang paraan. Kung palalayain ko man ito o sasakupin, sa tingin ko, kaya kong gawin ang gusto ko dito kung tutuusin. Sa ngayon, napakahina ng bansang ito. Kung alisin ang populismo, ang pangunahing layunin ng mga opisyal ng Amerika ay dahan-dahang buksan ng Cuba ang ekonomiya nito para sa mga negosyanteng Amerikano at kumpanya kaya't maging client state ng Estados Unidos. Mabibigay daan din ito kay Trump na ipahayag ang ilang simbolikong tagumpay sa politika. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.